Saan man pong dako naroon ang bawat isa, mula hilaga, timog, silangan at kanluran, ang inyo pong lingkod ay naghahangad na naway ang lahat ay patuloy na makikipagsapalaran sa buhay ng ligtas, mapayapa at maunlad. Ngayon naman po ang mundo at karunungan ay magbabahagi sa inyo tungkol sa ilang pamahiin at panaginip na may kaugnayan sa ating pang-araw-araw na buhay maging sa ating kapalaran. Ngunit bago po natin simulan, sabay-sabay po muna nating pasinayaan at pasalamatan ang kadakilaan at kabutihan ng Poong May Kapal na laging pumapatnubay at gumagabay sa lahat ng may buhay sa buong sanlibutan. Bilang panimula, ayon po sa lumang gabay, hango mula sa sinaunang lihim na karunungan at kaalaman ng mga sinaunang Asyano. Kung kayo po ay may lakad at palabas ng bahay o kung kayo ay habang naglalakad papunta sa inyong paroroonan, maging kung kayo ay nagmamaneho at nakasalubong nyo ang itim na pusa, kung ang itim na pusa makakasalubong nyo at kung ito'y lumihis pa kaliwa, ibig pong ipahiwatig nito, tumuloy kayo sa inyong pupuntahan sapagkat magiging maganda ang kahihinatnan ng inyong lakad. Kung ang nakasalubong yung itim na pusa naman ay lumihis pa kanan, pinapayuhan po kayo ng lumang gabay na lumihis kayo ng direksyon o ibang daan, sapagkat ayon po sa lumang gabay, ang daang inyong tinatahak o tatahakin ay hindi kaaya-aya kung itutuloy nyo ang pagbaybay sa daan kung saan direksyon nyo na mataan ang pusa. Kung malapit naman kayo sa inyong tahanan at bigla nyong nakasalubong ang itim na pusa na lumihis pa kanan, pinapayuhan din po kayo ng lumang gabay na maaari kayong bumalik sa bahay at magpalit ng damit at palipasin ng ilang saglit o ilang oras pataas bago kayo tumuloy sa inyong pupuntahan. Subalit mga kamundo, pakatandaan nyo po ito, lalong-lalo na kung kayo ay madalas magmadali sa inyong lakad. Ayon po sa lumang gabay, kung habang kayo ay papunta sa inyong pupuntahan at nakasalubong ninyo ang itim na pusa, nakatingin man ito sa inyo o hindi at tumawid pa kanan at pakaliwa, inuulit ko po mga kamundo, tumawid pa kanan at pakaliwa, ipinapayo po ng lumang gabay na kahit po gaano kahalaga o kaimportante ang inyong lakad, huwag na po kayong tumuloy sa inyong lakad o ipagpaliban sa ibang araw, sapagkat ito po ang sinyales na walang magandang kahihinatnan ang inyong lakad. Maaring may masamang mangyari sa inyo o kung kayo ay tutuloy sa lugar na iyong pupuntahan at ipagsasawalang bahala ang naturang babala. Ayon naman po sa lumang gabay, kung kayo ay nakapanaginip ng dambuhalang ahas na kayo ay nilamon, pahiwatig po yan na balang araw kayo ay nakatakdang yumaman. Lilinawin ko lang po mga kamundo, iba po ang nilamon ng ahas sa panaginip at tinuklaw. Sapagkat ayon po sa lumang gabay, kung sa panaginip ay tinutuklaw kayo ng samot-saring ahas o kahit anong uri ng ahas, sinyalis po yan na kayo ay pinapayuhang mag-ingat na wag basta-basta magtitiwala sa mga taong makakasalamuhan ninyo, sapagkat ipinapahiwatig po ng inyong panaginip na may ilang tao sa inyong paligid na magkukunwaring kaibigan, magkukunwaring mabuting tao, ngunit hindi maganda ang nilalaman ng kanilang kalooban o hangarin na maaring magtaksil o magtraidor sa inyo na siyang ikahihilan nyo pababa, maging ang ikasisira ng inyong kredibilidad bilang tao o reputasyon. Ayon naman po sa lumang gabay mga kamundo, kung habang kayo ay nasa bahay at may dumalaw na puting paru-paro, madapuan man kayo nito o hindi, lalong-lalo na kung ito ay pumasok sa inyong tahanan, pinapayuhan po kayo ng lumang gabay na bumulong sa hangin gamit ang isip, kumbaga mangusap po sa hangin at humiling tungkol sa pinansyal na aspeto, sapagkat yun po ay hudyat na kayo ay nakatakdang magkapera sa lalong madaling panahon. Kung kayo naman po ay nananaginip na kayo ay sangkot sa kaguluhan at nakita ninyo ang inyong sarili na nagtagumpay habang may hawak na sandata o anumang matalas na bagay, kahit po wala kayong hawak na matalas na bagay, hanggat kayo ay nakikita ninyo sa inyong panaginip o namataan ninyo sa inyong panaginip na kayo ay nagtagumpay at namataan din ninyong wala ng buhay ang inyong mga kalaban, mga kamundo,
Tandaan nyo po ito, lalong-lalo na kung kayo ay mananabong o kung kayo ay may mga pinaplanong maganda o may nais isarang deals and transactions. Pinapayuan po kayo ng lumang gabay na sa oras na mapanaginipan nyo ang ganong sitwasyon, huwag po kayong maligo buong maghapon at gumamit na lamang po kayo ng basang bimpo o towel o panglinisin ng inyong mukha kung sakaling ito'y nanlalagkit o marumi. Sapagkat hudyat po ito na kayo ay papalarin at pinapayuhan nga lamang po kayo o pinapaalalahanan ng lumang gabay, lalong-lalo na kung kayo ay mananabong, na kapag kayo ay nanaginip ng ganon, iwasan ninyong tumaya sa manok na sinibalang kung ang laban ay magaganap sa araw. Sapagkat ang naturang panaginip ay laging pumapabor sa mga manok na mahayahin o tandang na mahayahin at mga abuhin, maging sa mga talisayin. Ang mundo at karunungan ay muling nagpapaalala na ang akin pong mga ibinahagi ay mga gabay po lamang, sapagkat tanging Diyos po lamang ang siyang makapangyarihang makatwirang hahatol, uhuhukom sa mga landasin ng buhay na ating tinahak, alinsunod sa inulman nating kapalaran. Bago po magtapos ang pagbabahagi, ang inyong pong lingkod ay mag-iiwan ng mga katagang ang respeto sa bawat paniniwala at kapwa ay salamin at mukha ng taong may dignidad. Iwasan po nating manungayaw sa katayuan o kinasasadlakang estado ng ating kapwa, sapagkat ang gulong ng buhay ay patuloy na umuikot na kung ano man ang kahinatnan, tanging Diyos po lamang ang may alam. Ito pong muli ang mundo at karunungan na nagsasabing mahal ko po kayo. Maraming salamat po.